The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophets, and you, Bethlehem, land of Judah, are no by means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearances. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out. And behold, the star that they had seen in its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed by seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Like some of you, I grow with the tradition that this Sunday is a Three Kings Sunday. Yung mga matatanda, kaedad ko. Three Kings. Hindi uso na yun yung Epiphany. Hindi uso. It takes a long catechism to understand. Pero bakit ba lumaki tayo doon sa Three Kings? Kasi ang katuruan nila ay dahil doon sa mga dalang regalo. In the olden times, only kings or rich people can afford to have gold, incense, and myrrh. Yun lang mayayaman. Mayaman ka pag meron kang gold, mayroon kang incense, mayroon kang myrrh or frankincense, Pero, pag ikaw ay kaya mong magregalo ng gold, mas mayaman ka. Yung may gold, mayaman. Pero yung kaya mong magbigay ng gold na libre, mas mayaman ka, hindi po ba? Kaya talagang sabi nila, hari lang yan. Hari lang yan. Lumaki tayo o yung mga may edad sa ganong tradisyon. Pero itinama yan ng simbahan sapagkat sa pagbasa, wala ka namang nababasang hari. Sa Tagalog, pantas. Magi. Mga pantas. At mahalaga pong pagtuunan ng pansin yun. Hindi lahat ng pantas, hari. At hindi lahat ng hari, pantas. Not all Magi are kings, and not all kings are Magi. Magi means people of wisdom. May karunungan. Hindi lahat ng marunong nagiging hari o ayaw nilang maging hari. At hindi lahat ng hari marunong. Di po ba? Kailangan nating maintindihan yun.
Kailangan nating maintindihan yun. Hindi porke naging presidente yan, naging prime minister yan, naging kung sino man yan, matalino yan. Hindi. Ano pa? Sabi nga nung isang manunulat, sabi niya, pag naluklok daw ang isang bobong presidente, sorry for the words, ibig sabihin maraming bobong botante. Hindi po ba? Ano? Yun ang sabi. Ano pa? Baka mo si Father naman. Hindi po ba? Yun, binasa ko lang yun. Ano pa? Mahalaga po yun. To be wise. And perhaps, it's good to understand the minimum of being wise. Let's get the 4 letters. Wise means you are a person of wisdom. You are a person of wisdom. Hindi lahat ng matalino, marunong. Pero lahat ng marunong, matalino. Ang matalino, alam ang tama at mali. Ang marunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. So kung alam nyo lang ang tama, pero hindi nyo ginagawa ang tama, hindi kayo marunong. Matalino lang kayo. Maraming ganon. Kasi, ang gusto ng mundo, matalino. Pero, kung tayo ay marunong, mas magiging magaan ang ating buhay. Wisdom comes from the fear of the Lord. Mayroong pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin, ang karunungan ay nakaugat sa kautusan ng Diyos. Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Tama po ba? Wala po doon sa taas ang sagot. Ano po? Para halimbawa, mas malinaw. Ano po? Halimbawa, gusto niyo magtimpla ng kape. Kumuha kayo ng 3-in-1, nilagay niyo sa tasa. Daldal kayo ng daldal. Ano po? Nagpunta kayo sa dispenser, nilagay niyo ng tubig. Tapos, nung hinahalo niyo na, hindi matunaw. Kasi ang nailagay ninyo, malamig. Ano po? Hindi kasalanan ng tawag doon. May tawag doon. Ang tawag doon, nagkamali. Yung nagsabing tanga, kayo ang nagkasala. Naintindihan nyo na? Mabilis kayo maghusga eh. Ano po? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala, pero lahat na nagkasala, nagkamali. Bakit? Hindi mo ginamit ang iyong karunungan. Sayang. Binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan, pero hindi mo ginawa kung ano ang tama, hindi mo iniwasan ang mali. You have to be a man of wisdom to be wise. Second, it is difficult to be wise if you are not intelligent. Teresa of Avila have said this. Even Saint John of the Cross, even Saint Ignatius of Loyola have said this. It will be very difficult for you to enter the kingdom of heaven if you fail to hone, or perhaps the word of Stephen Covey, if you fail to sharpen the saw. Yun po ang kanyang term. Sa madalit sabi, ang katalinuhan, hinuhubog. Sadyang nagbabasa ka, nag-aaral ka, nagtatanong ka. Ano po? Sabi nga ng mga kapatid nating inchik, sabi na, some people are so afraid that they will be called stupid, so they pretend they know it, and they don't want to ask questions. Kasi pag nagtanong, sabihin, tanga naman ito. Di po ba, ano? So tayo, para tayo hindi masabihang hindi tanga, o ay di tayo nagtatali-talinuhan. Hindi po ba, ano? Ha? Sabi nila, I rather be considered fool by asking questions than pretending to be intellectual and remain fool forever. Huwag matakot magtanong. Di po ba? Meron akong kilala eh. Ha? Nakasabay ko yan sa table.
kumakain kami. Doon sa mga Chinese restaurant, pagka minsan, unang siniserve nila, yung malamig na maliit na tuwalya. Nakita nyo na ba yun? Ha? Minsan kumain kayo doon sa mga medyo mahal ng konti. Ano po? So, sinerve na ganyan. Tapos itong mayabang nakasama ko, kumuha ng tinidor at tinusok. Di, syempre, deadma ka para wag siyang mapahiya. Di po ba, no? Aba, kumuha pa ng kutsilyo. Sabi niya, ang tigas naman ng lumpia. Para lang hindi mahalata, binuksan ko yung tuwalya at ako nagpunas. Di ba, no? Hindi mo naman kailangan sabihin, tanga ka. Di po ba, no? Sorry for the word. Ipakita mo na lang yung kanyang katangahan. Di ba? O, totoo yan. Di po ba, no? Huwag ka By the way, natutunan ko yan. Ang tanga ay hindi maling salita. Even if you Google it, tanga means you have failed to use your intellect correctly. My dear friends, it is not degrading someone. It is a way of telling yourself you have failed to use your intellect correctly. You can never be wise if you're not intelligent. Mag-aral, magbasa. Hindi yung ang binabasa nyo lang Facebook. Tapos pasa kayo ng pasa na hindi nyo binasa kung totoo o hindi. Di po ba? Halatang halata kayo. Huwag kayong magpahalata. Ano po? Ang pinasa nyo, hindi nyo man lang binasa kung totoo o hindi. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. A person who is wise must have wisdom, must have intelligence. Third, they remain simple. They remain simple. Why? Because they don't have to brag about who they are. Kapag ang tao, pinagmamalaki yung kanyang trabaho, kanyang natapos, kanyang ginagawa, ano po? It doesn't mean if you have it, you flaunt it. No. Let them see who you are, know who you are. Let your success speaks of who you are. Remain simple. Remain simple. Kailangan nyo bang ipagkalandakan na kayo ay mayaman? Hindi naman kailangan. Di po ba? Hindi kailangan. Remain simple. Let the people know that you are a simple person. Mahirap yung ang mahal ng bag mo, walang lamang pera. Di po ba? Mahirap yun. Yung iba, bili ng bag. Di po ba? Ano? Pero wala namang pera. Para yung isang parokyano ko doon dati, lahat ng binili ng kapitbahay, binili nila. Bumili ng TV, bili din siya. Bumili ng kutsyon, bumili din siya. Bumili ng rep, bumili din siya. Kaya lang yung mayaman, bumili ng panglaman ng rep, wala siya. Hindi po ba, no? Hindi ibig sabihin may rep, may laman. Di ba? Be simple. Be simple, my brothers and sisters. Why? As I have said this many times, what really important is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Gusto natin, hawak natin lahat. Hindi naman, pagdating ng araw, itong mga kamay na ito, manghihina ito. Ano man ang hawak niyo, mahuhulog. Ano man pag-aari ninyo, hindi niyo yan madadala. Di po ba? Ni pagkamisan, hindi na natin alam kung nasaan tayo. Nung na-stroke ako, wala. Wala. Hindi mo alam kung makakatayo ka pa. Hindi mo alam. Even the doctors have said, he will not make it. The doctors have said, he will not make it. And I am standing here
Not because of my own doing. Not because the doctors are good, but because of the grace of God. Remain simple. Do not wait for God to humble you. Mahirap yung ang taas-taas ng pagkakatayo natin sa tugatog ng ating tagumpay. Hindi. Remain simple. Teach your children to be simple. Di ba? Palagi ko yung sinasabi kasi pag bagong taon, marami mga bata, iyak ng iyak dahil wala silang bagong cellphone. Mga anak, pagtanda nyo, hindi nyo yung kailangan. Pag tumanda ka na, dahil wala ang kailangan mo sa cellphone, kahit anong tatak. Ang ano yon? Malaki ang letra at malakas ang tunog. Di po ba? Kasi kahit gaano kamahal ang cellphone, pag hindi mo nababasa, wala. At lalong-lalo na pag hindi mo nadidinig yung kausap. Di po ba, ano? Meron na ba kayong katabing ganyan? Nakala mo ikaw ang kausap? Yung pala, yung nasa telepono, ano po? Naka-loudspeaker na. Hindi pa sila magkaintindihan. Di po ba, ano? Sayang ang yaman. Di po ba, ano? Dati nagagalit ako eh. Pag nagmimisa ko, tunog ng tunog, tit, tit, tit. Naiinis akong ganyan, tit, tit. Nakakainis yun. Ngayon, hindi na. Tanggap ko na. Pag may nagri-ring, tanggap ko na. Matanda may-ari nun. Hindi ko na hinahanap kasi isa yun yung hindi nila alam paano i-silent. Di ba, na? Yan ang katotohanan ng buhay. Remain simple. Nobody will bring you down if you are already humble. Man of wisdom, intellect, simple. And the fourth letter is, be Eucharistic. Bring Christ the center of your life. Bring Christ. Why? Because if you seek the kingdom of God, everything will follow. Sad, you have gained the whole world and lose your soul. Keep Christ in your heart. Keep Christ. You will pass away. My dear friends, it's good to live long, but it is better to live well. It's good to live long, but it's better to live well. How? Be wise. A person with wisdom, intelligence, simple, and Eucharistic. This morning, we had an investiture, the giving of their kasak in our seminary. 7 not so young men. Not so young. Kasi sa seminaryo namin for late vocation. Ang tinatanggap namin, 25 years old and above, but not more than 40. Ba't naman not more than 40, Father? Kasi pag 40, may maintenance na eh. Ano po? Seminarista pa lang, ang gastos na. Hindi po ba? Ano? Ha? College graduate that work at least 1 year. 7 of them received their kasak. Today, they will wear their sotan. Tinitingnan ko sila. Wow! Malungkot lang, walang Manila. Merong Cubao, merong Legazpi, merong Antipolo, merong Bulacan, pero walang Manila. Sa Manila yata, wala na nagpapari. Yan ang malungkot na kwento. And it might humble Manila in the future. It will humble Manila in the future. Aanuhin mo magandang simbahan na wala kang pari. Bakit? Kasi hinabol ng mga binata ang yaman at karangyaan ng buhay. People have failed to be wise. I will invite them next Sunday para maingganyo naman yung mga binata dito. Ano po? Ha? Oo.
Yung mga may boyfriend dyan, sabihin nyo sa boyfriend nyo, magpari ka. Bakit naman? Pumasok ako sa seminaryo, engaged na ako. Oh, wow. Bakit? Pangit ba ako? Di ba? Ha? At dahil ayaw ko na magiging byuda yung dati kong girlfriend, araw-araw ko pinagdadasal, mag-asawa na yan, mag-asawa na. Lord, kunin mo na, mag-asawa na. Di ba? O di nag-asawa. So sigurado makakapag-asawa ka pag ang boyfriend mo, pinagpare mo. Bakit? Siyempre nakakatakot yun na ikaw ay pare, nagmimisa ka, palagi may matandang dalagang nagsisimba na ikaw may kagagawan, di po ba? Ano? The Lord be with you. Ay, yan na naman, Lord. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, be wise. Don't follow the world. Nakikiraan lang tayo dito. Kaya yung mga matatandang nagsabi, ay ikaw Totoy, papunta ka pa lang. Kaming matatanda, pabalik na. Ang tanong ko doon, saan ho kayo nakarating? Huwag niyo akong yabangan. Di ba? Sapagkat ko sa mundo ka lang iikot, wala kang narating. Again, my brothers and sisters, yes, not all wise are king, and not all king are wise. But if you want to go to heaven, be wise. Be a man of wisdom, intelligence, simple, and Eucharistic. In closing, there are 3 types of people. The first type of people are people who make things happen. The second type of people are people who wait for things to happen. The third type of people, the sad story, are people who don't even know what is happening. Yun ang malungkot na kwento. Halimbawa, isa na lang. Yung mga matatalino, they make things happen. Ang taas ng sibuyas. Ang taas ng sibuyas. Gumawa tayo ng paraan para bumabayan. Law of supply and demand. Diba? Ano? Yung mga second type, antay na lang natin. Amen. Amen. Additional announcement. I'm inviting everyone to participate in our Fiesta celebration next Sunday. Ano po? January 15, Fiesta po ng Santo Niño. So, magsimba po kayo. Ano po? Second, next Sunday, 6 o'clock in the evening, is also my installation. I will be installed as the chaplain of this chapel. Ano po? So, di ko alam kung ba't kayo pumapalakpak. Siguro tanggap nyo ako. Ano po? Pero kung ayaw nyo ako, mag-placard kayo dyan sa labas. Ano po? Para makita ng kardinal. Ayaw namin yan. If you want, please do come. And third, next Sunday is my birthday. Kaya 3 celebration, fiesta na, installation, birthday pa. Diba? Atin-atin lang ito. Hindi alam ng ibang misa, ano po. So, please do come. Going back to what I've said, overtime na tayo. Ano po. To be wise is a person with wisdom, intelligence, simple, and Eucharistic. How can I apply it, Father? Look at the last line of the gospel. They return home in a different way. You know, you will go home with the same family. You will go home with the same work, the same place.
what the gospel was trying to tell, you don't have to change them. You have your own Herod in life. Kung sino man yung Herodes na yan, hindi ko alam. Pero, ang sinasabi ng Diyos, may mga Herodes na hindi mo talaga mababago. Pero pwede kang umuwi ng merong bagong pananaw. At yun ang mahalaga. That we go home with a different and a new attitude. That is a person that is wise. The Lord be with you. And with your spirit. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.